tayo ng bigas, 25 kilos kasi meron tayong bibigyan ng bigas, 25 kilos dito po sa Barangay Rawis. Sa bawat sulok ng yon. Mga kalingap, dali po natin dito doon sa ating pagbibigyan. Siguro ko nararamdaman niya na atake, magsisisure siya, pauwi sana siya. Nakita ko doon sa may sa may bakod, sinusumpong siya. Tumakbo ako. Tinapong ko yung walis at saka yung pang ko doon sa pagdadamo. Natumba siya doon sa may bakod. Siya ay si Joey the Great, hindi ka pagpapalit, handang tumulong at walang ini. Mga kalingap, nandito sa Rawis po, si Ate Tindera. Dito tayo sa Rawis, bigyan tayo ng bigas, 25 kilos kasi meron tayong bibigyan ng bigas, 25 kilos dito po sa Barangay Rawis. Gusto nyo malaman kung sino yung ating bibigyan ng 25 kilos, paano rin po natin. Okay? Kaya di sa harap na lang, kuya. Nalagay na ni kuya, mga kalingap. Taiga lang, kuya. Taiga lang. Taiga lang siya. Taiga lang. So, pagbalik na ang bayad, ha? Hindi pala pwede, pagbalik ang bayad. Thank you. Thank you, madam. Kaya punta na tayo sa ating pagbibig. Sa bawat ay makalingap na dito sa terminal. So dito tayo daan sa bahay po nila. Ay mas malapit po dito. Yan. Okay. Makalingap, dali po natin dito doon sa ating pagbibigyan, no? Mamaya ko na sasabihin sa inyo kung sino po at kung bakit ko siya bibigyan ng 25 kilos na bigas. Sa bawat barangay kami maghahanap ng pamilyang nais na matulungan. Joey the Great at kanyang kasama, mababait na puso, handang magbigay saya. Walang mahirap pagsama-sama, laging maglilingap sa taong mahirap. Asahan ninyo, kami andito, bigay timoy noon para sa inyo. Wala itong tao, ha? Wala mga tao. Wala yung tao. Ada sila? Adi. Tao po. Tao po. Ulog. Tao po. Ulog lang. Ulog po. Huh? Wala silang hulog. Hulog. Pwede makituloy? Ha? Pwede makituloy? Tuloy po. Saan may tutuloy dito? Dito na. Hindi, sila Amban. Ayan. Kumusta? Kumusta buhay? Wala, di ako na yun nakapagluto si baby panay atake. Atake? Halika dito. Ano umatake sa kanya? Yung sakit na naman niya. Nagsisisure. Nagsisisure. Nagsisisure siya.
Dito kami. Dito, upo kayo dito. Sisisor ka? Opo. Anong problema? Bakit? Parang may spirit na May video ka ba na paano siya atakihin? Wala. Sa ngayon wala, pero yung dati meron. Paano? Pwede ko makita? Pakita natin sa mga viewers kung paano siya Yung ano. atake. Well, kita ang microphone. So ayun mga kalingap, no, tulad yung sabi ko, kung sino natin pagbibigyan, kasi yung malaman. So narito po, si Ate Brenda. Si Ate Brenda ang ating pagbibigyan po ng bigas ngayon mga kalingap. So ilaw daw, sabi ng ating cameraman. Daw ilaw. Tapos sila ilaw, naputulan po sila ng ilaw. Meron. So, inaatake, speaking of atake, pakita natin sa mga viewers kung ano nangyayari kay Bibi, yung anak niya, pagka umaatake. So bakit siya habang hinahanap yung video, Ate Brenda, so ano yung dahilan kung bakit siya inaatake? Ewan ko nga sa kanya kasi dati pag sobrang init, naatake. Pag nalipasan ng pagkain, inaatake yan. Ganyan. Tapos pag stress, ganun din. Atake. Atake din. So siguro ko na, anong dahilan ngayon? Nagugutom? Hindi naman. Hindi naman. Pinapakain ko naman yan. Mainit? Hindi naman. Inasakay naman siya. Iwan ko kung So ano. ibig sabihin stress siya ngayon, kaya inatake. 3 lang nabanggit mo, di ba? Maka-stress. Huwag mo kasi ini-stress. Bakit Hindi may... naman. Baka naman sa school. Sa eskwelahan, na-stress ka? Okay. Bakit? Anong sabi ng kaklase mo doon sa school? Naaway ka? Hindi nga, hindi nagpapabati si Rasin dire mao nga istorya. Ano daw? English, wala ko naintindihan. Ano daw, minsan daw, nagpaparinig sa kanya ng masasamang salita Sa school? sa school po. Tungkol saan? Iwan ko doon. Pinubuli ka? Sa Parang- school? Parang gano'n Anong na. grade ka na pala? 10. Grade 10. So, may time ba na inatake ka sa school? Yan ang grade 10 waray pa. So, hindi pa alam ng mga classmate mo na may background kang ganun? Sabi Ay, ibig sabihin yung nag-ano na sa'yo, nakakakilala. kaya nga rin po, yan ang second degree rin. Karag ko po mag-transfer. Saan? Ito sa Mapanas, kung pwede. Sa Mapanas. Sabi naman nila doon, mga balite naman daw doon sa sa agro. Mas Sabi malayo. ko nga, yung sinabi ni doon na sa Katarmang kung pag gandi, Bakit dito sa Rawis? ano nga yan, aywan ko nga kasi dyan sa school, lagi may inaatake daw dyan na lagi. Nag-seizure daw din kahapon. Meron din. Baka sa school, kaya lilipat ka. Hindi ko alam kung Ito kaya anong yun? nangyari kaya Baka pag dahil sa school. So ito po, panoorin po natin kung bakit po siya nagsisisor. Mga kalingap, ito panoorin natin. Ano na yung video na yun. Hindi siya umiiyak. Tahimik lang siya. hindi po yan umiiyak. Walang malay yan. Hindi niya alam. Kahapon nga ng hapon, nagdadamo ako dyan sa may sa may bakod. Doon man siya nakaupo sa kabila. Siguro ko nararamdaman niya na atake, magsisisure siya. Pauwi sana siya. Nakita ko doon sa may sa may bakod. Sinusumpong siya. Tumakbo ako. Tinapong ko yung walis at saka yung pang ko doon sa pagdadamo. Natumba siya doon sa may bakod. Dito nga nagasgas yung niya. Ang tagal Ilang minuto rin ate? Gaano katagal yung pinakamatagal niya? Nung pinakauna niyang seizure nung pagsapit ng ng 2023, yun, mga 30 minutes. Kaya tapos yun, mga lang. Ayaw ka katikangit pa
Hindi yan naumpisahan sa anong parang kalahati na lang yan. Yung kalahati na lang na videohan kasi inaano pa yung... Kaya nga, sa tingin mo ngayon, umabot ng ilang minutes? Di naman para parehas. Minsan, siguro mga 5 minutes. Minsan naman, abot ng 10 minutes. Ganon. Pero may Kagabi, history siya dati na umabot ng 30 minutes. nung unang-una, nung unang-una talagang atake ay seizure niya nung January 2, 2023. Siguro kung mga 30 minutes yun. Kaya nawalan siya. Ulit-ulit lang pala itong video. Nawalan siya ng malay. Ano rin to eh? Nasa 8 minutes yung video niya dito. 8 minutes siya. Oh. Ano lang yan, yung kalahati na lang na So, ilang taon niya nang nararanasan niya, Ate Brenda? magte 3 years na. Mula nung pumasok siya doon sa high school. Oh, Nung elementary, wala siya. wala po. Nag-umpisa yan nung grade 7. Grade 7. Tapos, pero nung grade 7, January na siya nagsimula. January. Sa school na yan ngayon? Parang dyan na nga, kasi lagi, nung nakarang taon, dami dyan nung grade 8 ito, dami dyan na may nagsisisure, parang isang buong room, yung mga estudyante doon, halos maubos, mag-seizure doon, parang sinasaniban ba, sinasapian. Pero that time siya, hindi pa, wala pa siya. Meron na. Ito nga nung grade 8 siya, Englishman, dinala yan na sa Lawang ito. Teacher ang nagdala doon. Kasi nagpapared sila, siya, sinumpong, natumba. Kaya nga siguro to, bumukol. Ewan ko, di ko alam Yung kung anak ko, ganito. si Jocelyn, nagsisisor din siya na eh. Pero nagsisisor siya pagka nakakaano siya ng mga nag-aaway. Yung parang nag-ano yung ano niya, yung puso niya, naninikip. Tapos pag nagsisisor, habang nagsisisor, umiiyak siya. Iyan siya, hindi. Umiiyak, lumuluha. Yun yung kamay niya, nakaganon talaga. Sa kanya, ganon, Ganon sa ganon yung mga kamay Oo, niya. nakaganon siya, nanginginig siya doon. Nung Kaya- grade 8 siya, nahulog na siya dyan sa CR. Oo. Nagsisor yan yung... Nandun ka sa lamay. Oo. Nagsisir yung anak ko, yung panganay. So, ilang beses niya pinagdaanan yun. And then, so ngayon, bihira naman siya sumpong. Hindi na yata sinusumpong ngayon. Wala na. So, di ko alam. Napacheck up din ko rin siya dati, normal. Siya napacheck up mo? Nung nakaraan taon, nakahingi ako ng tulong sa DSWD. Ang request kasi sa kanya, CT scan. Simula doon sa Katarman, CT scan din. Dito din, CT scan. Nangyari, wala naman akong pan-CT scan. Noon, nanhingi ako ng tulong ikaso. Yung hiningi kong tulong, halos 2,000 ang nabawas doon. Kasi yung mga ginamit ko, pampaserox, paglakad ng mga papel, mga inutang ko. Di naman ako kasi makapagluto kasi inasikaso ko at tinutukan ko yung pag-asikaso ng papel niya. Nakahingi ako ng tulong na 10,000 yung sa DSWD dyan sa Katarman. 3 beses ako pumunta doon. Yung pamasahe ko 3 beses, hiniram ko. Siyempre, pagka bigay sa akin, ibinalik ko sa kanila yung mga hiniram ko. Okay. Yung pera ko na lang natira, kulang-kulang na 8,000. Yung naman, yung CT scan naman dyan sa Katarman Doctors, umabot ng 8,500. 7,500 ang process. 2 film daw, 1,000 yung dalawa. Tag 500 So, isa. hindi siya na-CT scan sa Hindi madaling siya salita. na-CT scan. May naman nag-suggest sa akin kasi sabi nila, yung sakit naman ng anak mo, system. Doon naman yan matatanggal, doon naman yan magagamot sa palo. Sabi, yung pera mo, kulang naman yan, hindi ka naman makapagpa-CT scan, dalhin mo doon. Doon yan magagamot. Pagdating doon, na-admit kami, wala naman, di naman siya Negative. di naman siya nag-positive. Inano siya sa dugo, sa dumi, wala. Naman ang sa kanya, CT scan din, ng San EEG. Wala naman doon mismo sa loob ng ECG? ospital, EEG. EEG sa utak. So, Wala naman dyan sa ospital sa Palo, mapatakloban pa kami. so, Hinihingi lang sa akin noon 5,000.
Kasi doktor ang magsasama sa amin doon, yung doktor doon So, sa hindi mo rin Palo. i-provide yung 5,000? Hindi ko ma-provide. Nanhingi naman ako ng tulong doon sa mga tita niya, mga pinsan niya doon sa Maynila. Hindi naman sa akin nagbigay. Wala akong magawa, hindi umuwi dito. So, tiis na lang. Yan, hindi ko napasitiskan. Yung iniinom niya ngayon na gamot, yung pangpatanggal sa Pampakalma lang. pagpakalma sa seizure niya. Okay. Resita pa yan doon sa Dati pa. Palo. Okay. So, salamat Ate Brenda. Yung muna. Pause mo nanay. Na-explain na po ni Nanay Brenda ang sakit po ni Bibi, yung kanyang bunso mo ito, no? Opo. So, ngayon naman gusto namin malaman kung ano yung background ba ni Ate Brenda. Kung paano lahat-lahat, ang lahat ng mga pinagdaanan, para kahit paano makapag-inspired naman sa ating mga manonood kung anong hirap ng kanyang pinagdaanan sa ngayon. Kasi, mga kalingap, itong bahay din natin ito mahirap. Sige Ate Brenda, paki-explain ko kung paano po nangyari lahat-lahat. Ako po si Brenda Baloyot. Ako sa pangalawang asawa ng nanay ko, pangalawa ako sa sa aming magkapatid, apat kasi. Nakatatlong asawa kasi ang nanay ko. Tapos nung maliit pa ako, naghiwalay ang tatay at saka nanay ko. Doon ako iniwan sa kapatid ng tatay ko. Pag 8 years old na ako, namatay din naman ng tatay ko. Siyempre, wala na, din nabuo kasi ang pamilya namin. Wala, kahit saang tao na lang ako lumaki. Kasi di naman ako dinala ng nanay ko. Kung saan-saan na lang ako nakatira. Tapos nung umabot ng 14 years old ako, pumasok ako dito sa Sundalong, yung kampo dito, 19 IB. Tapos umuwi sila ng Sarging Liti, isinama ako, doon ako nagdalaga. Doon ako pinaaral nila, grade 4, ako doon nag-aral. Sundalo ang nagdala sa din, Sarging Liti? Opo, yung Kalsitan, apelyido, taga Eastern Samar yun. Tapos, doon ako nakapag-graduate ng high school. Kaya sobrang hirap talaga sa pinagdaanan ko. Siyempre, working student, bago ako pumasok sa eskwelahan, alauna pa lang na madaling araw, nagluluto na ako ng banana, saging, dadalhin ko doon sa school. Nung high school ako noon, siyempre wala akong magawa, working student. Pag uwi ko, trabaho, hanggang sa yung 4th year ako, nangyari ang hindi ko inaasahan na mangyari sa akin, yung ginahasa ako ng barkada ng nagpapaaral sa akin, yung asawa ng sundalo. Kaya doon parang wala na akong sa buhay ko, parang nawala na yung direksyon ng buhay ko. Dati nga walang direksyon. Lalo na yung nagkaanak ako ng walang tatay. Hindi pinanagutan? Ano po? Hindi pinanagutan yung... Siyempre, di naman yung pananagutan, may asawa yun. So. Pero, yung anak ko, hindi ko naman dala-dala ko yun. Umalis ako sa kanila noong 2000, dinala ko ng Maynila, nangamuhan ako ng Maynila, dala ko yung bata. Tapos pagdating ko dito, kinuha nila nung edad na ng 8 years old na yung bata, anak ko, kinuha nila, dinala sa kanila kasi kasama pala noon siya sa pensyon ng sundalo. Kaya kinuha dito sa akin. Kaya napunta yan doon sa kanila. Doon na yan lumaki. Ako naman, nakapag-asawa noon sa tatay nila. Kaso, walang swerte sa pag-asawa. Yung asawa ko, mapanakit. Lahat na nga ilan sila magkakapatid? 3 po, puro babae. Yung panganay ko po, si Gisa, 4th year college ngayon. Ito naman, grade 10. Yung pangalawa ko naman, hindi ngayon pumasok, nag-asawa. Kaya, sobrang sakit talaga sa pinagdadaanan ko. Simula nung, kahit nag-asawa pa ko noon, masakit din kasi kunting bubugbugin ako sa tatay nila. Hanggat na hindi ko na matiis nung 2018 talaga iniwanan ko kasi bugbog sarado ako noon. Kaya umuwi ako dito sa Rawis.
sa kapatid ko dyan sa ano. Tapos, yun, dito na ako nagsimula, nagsolo na ako magpaaral sa kanilang tatlo. Simula nung 2018 hanggat nang ngayon si Jay sa college na. Sa pagluluto-luto ko lang yan, inaano ko. Pero masakit kasi pag may puhunan, nakakapagluto. Pero kung wala, wala. So ngayon wala kang puhunan. Eh may ano naman ako lutuin, kaso di naman din ako nakapagluto kasi apektado ang ano ko ngayon paghanap buhay nung nagkaroon ito ng sakit kasi kami lang dalawa dito, yung isa doon na bumukod. Di naman ako makapagluto na ano. Di mo maiwanan siya. Di ko naman siya maiwanan kaya lagi lang kami nandyan kasi inaatake natatakot ako yung natumba. Kasi 2 beses na to na ano natumba siya, yung bato natumba siya dito, tumabi lang yung ulo niya doon sa bato, natumba siya. Tapos isang beses din, nahulog siya dyan sa ano, CR, di pa ganyan yung dingding ng CR. Tapos nag-aaral din, dyan mismo sa kalsada, inatake yan siya, natumba din. So kailangan talaga laging nagsatabi ka niya. Kaya nga, pag sinabi niya na ano, sasama siya kahit ay lalo importante yung lakad ko. Kahit may ano, isinasama ko na lang siya. So ayan mga kalingap, maraming salamat. No? Nalaman natin yung mga ilang kwento ng buhay ni Nanay Brenda, no? Ni Ate Brenda. So siya po yung ating volunteer po dito sa Rawis. Tulad ng sabi ko, ang bawat volunteer kapag nakapag-rekomenda ng 10 matutulungan sa loob ng isang buwan, meron kang 25 kilos na bigas. Ito yung bigas mo. So, sa paanong paraan makakatulong sa itong bigas na 25 kilos? Ay malaking tulong na po yan sa amin. Lalong-lalo na sa ano. Ay ano ko naman dyan, plano ko naman, hindi naman lahat yung i-recommenda ko sa akin. May naman nag-recommenda sa akin, plano ko, bibigyan ko din siya. Yeah, kasi hindi ko naman yun makakamit na tin na families para i-recommenda sa inyo. Kung hindi dahil sa kanya. Kumbaga, meron din siyang kinuha na tao. May ano naman sa akin, ngayon nga may nag-aano sa akin na ano, kung pwede daw siya maisali doon sa listahan na matutulungan. So, bali ayun Ate Brenda, maraming salamat. Yung ipinamili natin dito, hindi po ito galing sa sponsor. Galing po ito sa sarili natin po pera sa ating pag-YouTube, no? Maraming salamat po dun sa mga hindi nag-skip ng ads. So kahit po ganun yung ating ads, kahit pa paano, meron pa naman sila sahod. So ito yung ibinibigay ko doon sa mga nagbibigay din ng panahon at oras para magrekomenda sa atin ng matutulungan. Maraming salamat. So sana patuloy po natin suportahan mga kalingap at siyempre, pa-share po ng aming mga video para marami pang mga alam na may ganitong programa si Joey the Great dito sa Samar. So kung si Kuya Bal, naglagay siya ng mga landing pad sa bawat lugar, ako naman kumuha ako ng volunteer bawat barangay para marami pa tayong napapaabutan ng tulong. Maraming salamat po. At yung amin pong ibinibigay doon sa mga nire-recommenda po nila, hindi rin po galing sa akin yon. No, yun po ay galing kay Ate Vic Jones sponsor, yung 5 kilong bigas. Kung swerte lang kung minsan meron tayong sobrang pera, bibigyan natin ng pang-ulam. So mga kalingap, mapapanood nyo po yung mga video sa aking deputy, Kenan Condor. Siyempre sa inyong likod kay Joey the Great, panoorin po ninyo yung mga video. At hindi lang po yan, yung kanila pong nirekomenda, sa loob po ng 1 linggo, pag 5,000 po na views, so meron po silang another 2,000 pesos na groceries, o kaya naman cash, nangyayari po sila. So ipag-pray po natin na sana mag-views yung mga nirekomenda po ni Nanay Brenda para makabalik pa po kami at meron pa pong siya makuha na 2,000 pesos. So hindi lang po ito dito natatapos ngayong buwan. Pagka mag-recommenda po siya sunod na buwan, so nandito na naman po kami mga kalingap. So meron tayong 6 na volunteer. Yung 6 na volunteer na yan, pagka naka-recommenda po ng tig sa 10 sa isang buwan, 6 na tig 25 kilos po yung ating mabibigyan. So pinapalakpakan yan. Pakpak, yan. Maraming salamat. Maraming salamat po. Itong bahay mo dito, sa iyo ito, hindi. Sa akin, pero tingnan mo naman. Sino yung nagawa nito? Ikaw na, kasi sabi mo, lumipat ka na dito, wala ka ng asawa, nagbukod sariling sikap. Ay pina-skeleton ko lang to. Tapos ako na naglagay ng dingding, ako na naglagay dito ng bubong. Kaso wala na. Tapos ito naman, yung dito sa kabila, talaga wala na kaming matutulugan. Halos po lahat na
natagas na. Nung nagkapera ko ng konti, bumili ako ng pawid, tapos pinatrabaho ko sa bayaw ko. Ito, kusina mo dito? Diretso yan sa kusina. Kaso pag naulan, nabaha yan. Dito to? Opo. Dito. Kaya nga nasok ko na yung lamisa, di na ako din nakakapagluto pag naabutan ako ng ulan. Di ako nakakapag... Nanay Brenda, congratulations ha. So, huwag ka Ay. lang titigil sa pagbibigay ng mga may rekomenda para tuloy-tuloy yung bigas mo. At alam ko naman yung bigas, sobrang kailangan mo talaga yan. So, yung ibang video mga kalingap, panoorin niyo po kayo na Ina Condor. Kasi, nabigyan natin 25 kilos na bigas, hindi po ito biro. Mga kalingap. Maraming salamat po. Welcome po na. Sa bawat sulok ng Northern Samar, may kamay na handang umalalay. Hindi hadlang ang pagod at hirap, basta't may pusong handang maglingap.